as time goes by, syempre bibinata tayo, naging mapusok tayo, so namulat tayo sa kalye, naging member tayo ng gang. Magingay para kay negatibo. Ba't ka ng like at heck malakas daming likes ay di lahat ng suporta legit. Hey yo, what's good? Negatibo nga pala from Sinister Music, Marshall Camp Records, Tuesday Troop Konektado, Rep in Temple Street, Tagline Hood, ayan, Flip Top Battle MC, Commissioner of Sunugan, Kalye, ayan, First Commissioner. So, shoutouts nga pala sa Street TV, ayan, subscribe kayo sa page nila, sa channel nila. So ayun, paano nga ba nag-umpisa si Negatibo? Si Negatibo talaga nag-umpisa yan as a hip-hop listener. Since bata pa, unang-unang rap song na napakinggan ko is Sumanap Ka ng Pangit ni Kuya Andrew E, ni King AE. So parang, ayun, nainganyo ako sa rap music nun. Parang kakaiba ang approach sa akin nito, kakaiba ang dating nito, and it opened my ears para marinig si master rapper Francis Magalona, yung song niyang Mga Kababayan Ko, Man from Manila. And then ayan, nagsunod-sunod na, Master Plan, Legit Misfits, Death Threat, Mad Poets, Glock 9, Mr. Blaze, Sly Kane, Mike Swift, Urban Flow. So ayun, halos lahat na pakinggan ko yan, name it, halos lahat na pakinggan ko. And naging matagal akong listener until nag-high school ako, nag-college. Nung high school ako, diyan ko napakinggan sila Tupac, sila Notorious B.I.G., sila Dr. Dre, NWA, Eazy-E, Bone Thugs, Twista. And then, as time goes by, syempre bibinata tayo, naging mapusok tayo, so namulat tayo sa kalye, naging member tayo ng gang. Naging member ako ng Temple Street Gang. Up to this day, I do represent that familia, that gang, and naging OG or ace ako ng aming hood, which is Temple Street Tagline Hood around 2005. Pero around 2004, nag-freestyle na ako noon parang ano lang, yung trip lang sa sarili ko lang, sa mga tropa. Pero there's a point of time sa buhay ko na I decided na itong gusto ko rin maging rap artist, gusto kong maging kagaya ng mga napapakinggan ko. So that made me decide na sumali sa mga underground freestyle events, mga underground rap contests, rap competitions. And then diyan ko nakilala sila Smaglas, sila Crazy Mix, sila Flick G, Numerous, Damsa, Tyke. Nagkaroon din ako ng rap group nun. Ang title ng rap group namin is Urban Hype, kung saan kasama ko si Mosh One sa si Razor. Kaso syempre due to some priorities in life, nag-disband kami. So I went solo. Dati nga hindi pa negatibo ang ginagamit ko nun sa pagra-rap, which is yung acronym ng pangalan ko, kasi Emmanuel Magantos. So acronym nun EM, and then yung nickname ko, which is Eman, ko sa acronym ng apelido ko, which is M, yung first letter, so Eman M. Kaso nung talagang siniseryoso ko na yung pagra-rap, I changed it kasi baka may sabihin ginaya ko si Eminem. Kasi isa sa mga big factors na made me wanna rap is nung napakinggan ko rin si Eminem. Ayun, after that, nung nag-disband kami, I went solo. Nung ko nakilala yung ibang mga underground hip-hop cats na ngayon mga sikat na rin, na mahuhusay na rin. Around 2007, naging member ako ng Tuesday Troop. Actually, birthday ni Sly Kane yun. That was April 2007. And at that same year, naging member ako ng Intensity Productions kay Basti Boo. Isa sa mga original members ng 187. So yung studio niya malapit lang din sa studio ng 187 sa may Mercado Street sa Tondo. Doon ako nakabuo ng aking first solo independent album, which is yung Symphony of Hate, kung saan na-guest ko rin sa album na yung si Mike Cosa. Title ng song namin is Tatlong Alamat, kasama ko si Mosh One. Siguro tumagal ako doon ng mga 1 year and a half kasi kailangang mag-disband ng studio dahil si Basti Boo needs to go abroad, so wala nang mag-aasikaso sa studio. And the following year nun, doon naman namin nabuo ni Mac Nasty yung Marshall Camp Records. So sa Marshall Camp, doon ko nabuo yung aking second independent solo album, yung Anger Management, kung saan nagkaroon ako ng mga collaborations with Smaglas, which is yung Balitaktakan, One Thugs and Harmony together with Mac Nasty, yung Ibahin Mo Kami. Nandun din yung hit song ko na Kamay na Bakal. Meron din ako collaborations doon with the Plasma of 187, kay Curse One, saka kay Harlem and One Lazy sa Schizophrenia. And around 2009, doon naman ako nagkaroon ng Paddy's Point Tour. So nalibot ko halos lahat ng mga branches ng Paddy's Point
sa buong Luzon. So naalala ko, kapalitan ko pa sa schedule niyan si Papa Jack. And then 2010, doon ko natanggap yung imbitasyon kay Enigma na bumatel sa Flip Top. So unang laban ko sa Flip Top was with Daddy Joe, Daddy Joe D. Since freestyler ako noon, nag-freestyle ako. Luckily enough, nasukit natin yung tagumpay. And then it took me 2 years bago makabattle ulit sa Flip Top kasi alam mo yun, nagkaroon ako ng madaming schedule simula nung lumabas yung unang battle ko ay Daddy Jody. Nagkaroon ako ng opportunity na makapag-perform sa ibang bansa. Nagkaroon ako ng European tour shows. Nag-perform ako sa mga cities around Belgium, Netherlands, Germany and France. And then nung pauwi na ako ng Pilipinas around 2012, nung nalaman ni Enigma pauwi na ako, inalok niya ang bumattle versus Caliber. So after nung battle ko ay Caliber, nagsunod-sunod na yan. I battled Batang Rebelde. Then nagtandem kami ni Righteous One sa 2x2 versus J-Skills and Target. And then yung last battle ko sa Flip Top, which was around mid 2014 versus Mel Christ. Masasabi kong yung pagiging battle MC ko sa Flip Top was the pinnacle of my career. Sobrang daming TV guestings. Nakapag-perform din ako sa Showtime kasama si Alex Crisano. Naging judge ako ng TM Republica Battle League sa Studio 23. Naging commissioner ako ng Sunugan Kalye. So dyan sa Sunugan Kalye, dyan nag-umpisa sa amin nun. Ang battle pa dyan nun dati, ayan, sila Pistolero, sila Shernan, sila Mzite, which is may mga malalaking pangalan na rin ngayon sa Flip Top, which is yun naman talaga yung goal namin sa Sunugan, makadiscover ng mga bagong battle MCs na will someday make it sa much wider platform ng rap battle. So para sa amin ni Mike Swift, during my time as commissioner, we do feel accomplished dun sa goal namin. Ayun, naging makulay din yung mga panahon na yun from 2012 to 2015 dahil yung mga dati kong pinapakinggan na mga rap artist like Urban Flow, ayan sila Mike Swift, mga nakakasama ko na, mga naging kumpare ko pa. So alam mo yun, iba lang talaga yung feeling ng ganun. 2015, binuo ko yung aking Enlightenment album, which is yung aking third independent solo album. Masasabi kong itong album na to yung mas seryoso kumpara do sa unang dalawa, kasi yung unang dalawa much more on underground sila, underground hip hop, yung banatan. Dito sa Enlightenment, talagang nag-conceptualize ako, talagang binusog ko sa konsepto yung bawat tracks ng album, focusing on reality, gobyerno, conspiracy theories. May mga songs ako dyan na nag-hit gaya ng Pelikula, kasama ko si Smaglash dyan, Heavyweight Champion of the World, kasama si Curse One, Content Overflow, Wakas, Tao Nga Naman, kasama si Myre ng Breezy Girls, ng Breezy Music I mean. And luckily enough, yung album na yun, never kong inasahan na mananalo ng award. Nanalo siya ng Best Hip Hop / R&B / Jazz Awards sa Philippine Indie Awards noong 2015. So being nominated is malaking privilege na sa akin kasi sobrang tight ng competitions. Ang gagaling din ng mga nominees like nila JR, nila Kyla, Picasso, Abra, Death Threat. So nagulat na lang ako at nanalo yung album, and very thankful naman ako doon. After that, nilabas ko yung album ko na Best of Both Worlds 1 and 2. Kasama ko dyan si F-Dub, collaboration album yan. F-Dub is a rapper from Brooklyn, New York. So that opened my doors again to international collaborations. May collaborations kami dyan kay Count Bluntas, which is isang kilalang underground hip-hop producer and rapper sa Brooklyn, New York. Meron din kaming collaborations dyan with J Deuce. Meron din kaming collaborations with Blazin' Kane. Shoutouts kay Blazin' Kane, Motags Philippines. And then after ng album na yon, I still focus on mga gigs, mga shows, out of town shows. And then 2017, inalok akong bumattle ni Mike Swift versus B Nasty. Although nagpo-focus ako sa music noon, naglaylo ako sa pagrarap battle, tinanggap ko yung kay B Nasty kasi something new, English. Since ang moniker ko sa rap battle before is Master of All Styles, kasi yan ang aking ang aking pinapaitang arsenal, which is combining iba't ibang rap skills
or styles sa mga battle piece ko to show versatility and flexibility. Ayun, tinanggap ko yung battle with B Nasty. Isa siyang battle MC from California. Although first time nating lumaban ng English noon, maganda naman yung kinalabasan. Naalala ko pa yung sabi sa akin ni Looney backstage after ng battle na parang di ka nagpahinga ng 3 taon. After that, nung battle kay B Nasty, balik ako sa music. I began working on my next album, which is yung Entrapment. While I'm working on the album, sinasabay ko pa rin yung mga out-of-town shows in and outside Metro Manila. Na-involved naman ako sa film na Respeto. Ayan, that was 2017 magto 2018. Na pinagbibidahan ni Abra at saka ni Looney. Very proud na naging party ako ng isang napakabigat na obra, ng isang napakabigat na sining na pelikula. Showing na rin siya sa Netflix. Ayan, panoorin sa Netflix kung di nyo pa napapanood. Directed yan ni Direct Reb Montera. Shoutouts kay Direct Reb. Around 2020, nilabas ko yung aking 4th album, which is Entrapment. So, medyo nagdagdag ako ng ibang styles dito sa Entrapment. I did trap music. Ayan, may kanta kami ni Joe Hustle dyan ng Death Threat. Kasama ko siya sa song si Joe Hustle. Title ng song is Masdan Mo. And may song din ako dyan na title is Palcoops. Kasama si Hambog ng Sagpro, saka si Ezro. And meron din kaming collaboration dyan is Castakli, Psycho Sid, and Angel Kim. Ang title is Kain Ka TAE. Ayan, parang hindi medyo pakinggan. Still busy sa mga shows up to this date. Actually, I'm working now on my next album, pero saka na muna yung announcement kung ano yung title ng album at saka kung kailan lalabas. Kasi kapag gumagawa talaga ako ng album is talagang at least 2 to 3 years, kasi talagang pinupulido natin yan, kasi ang paggawa ng album is hindi basta-basta lang. Kumbaga sa isang musician, sa isang artist, masterpiece dapat. Up to this day, sa gang involved pa rin, pero iba na yung galawan natin. I do organize na ng mga charity events. Yung mga charity events natin, yung kinikita is feeding program tayo sa mga street children, sa mga homeless sa streets. Kasi syempre it's time to give back something to the community. Hindi porket naging sakit tayo ng ulo ng komunidad nung kabataan natin, sabang buhay gano'n na lang tayo. So we need to grow as individuals. We need to mature. So ayun, up to this day Negativo is still active sa mga shows, sa mga guestings, sa music. Ayan, sa rap battle scene lang tayo medyo nawala, medyo naglaylo. Pero who knows, maybe baka mamaya next year bumalik ako sa Flip Top, or makita nyo ulit ako doon, or makita nyo ulit akong bumabattle sa Sunugan.